Mga tropa, mga kabakal, i-discuss ko sa inyo. Meron isa sa akin isa sa akin nagtanong or nag-message. Bali, ano siya, masugid siyang manonood. Hindi ko napapangalanan tong tao na to kasi syempre para na rin sa maprotektahan din yung kanyang kredibilidad. Pero hindi to hindi to bad vibes. Good vibes po ito. Pero hold up. Yo, what's up mga brother, mga kabakal. Mapagpalang araw po sa inyo lahat. Welcome back po to my channel, Mandirigmang Marino, welder na seaman. Sa araw na ito ay magsishare na naman tayo ng mga job order at mga information kung ano ang mga sistema na ginagawa natin sa barko, any kind of rank and position. Sa video na to inyong mapapanood ang trabaho na i-share ko sa inyo ay regarding ito sa maintenance sa air vent. Hindi lang engine department ang pwedeng gumawa ng job order na ganito. Nakikita nyo to, ito ang air vent ng number 5 double button vent tank. Yan, sa port side. So dito naman makikita nyo naman dito ang air vent ng heavy fuel oil tank port side din. Yan. So ang job order sa atin, ang mechanic ay simple lang. Mamili ka lang either dito mo sa side na to tatanggalin or sa top cover. Kasi kailangan natin silipin yung kanyang bola. Ang bola nito minsan sa air vent, ang bola ng air vent minsan plastic, minsan aluminum. So yan, makikita nyo sa loob, ang bola nya ay aluminum. So pinapangalagaan nito, dapat ito ay may screen. So wala siyang screen, di ba? Kikita nyo wala siyang screen. Possible na deficiency sa bandang Amerika tayo or Europe, possible deficiency. Itong air vent na to kasi wala siyang screen. Yung bola kailangan umiikot at umaangat at may rubber sa loob. So magbubukas tayo ng isa dito, pero sa tingin ko ito kasi ay nabuksan na ng oiler natin dati, maintenance. So banda tayo doon, titingnan tayo. Ihuhuli na natin yung air vent kasi sa deck daw ang maintenance niyan ngayon. Yan, medyo maulan pa rin kasi dito ng snow. Kaya ayan mapapansin nyo may mangilan-ngilan pang patak. So yun, nagtutunaw na yung yelo kasi nga paalis na tayo ng Russia. Ayan, nagtutunaw na. So dito tayo. Yan, pupunta tayo doon. Unahin natin yung sa bandang number 3. Yan, number 3 tayo na hatch cover banda. Yan, port side. Titingnan natin kung anong sakop ng tank ito. Kasi dito tayo magsisimula, patras tayo. Sa mga engine muna tayo, engine vent muna tayo ng HFO. Ito, HFO. Number 1 na siya. Number 1 tank na siya. Ayan So, hindi pa nabubuksan. Kasi may pintura pang itim. Yan ang palatandaan natin. Kasi nag-maintenance na kami nito, nag-proper inspection na kami. Doon nga sa pinakita ko sa inyo nung dinaanan natin, basta natanggal na to, ito lumabas na yung kulay ng bolt and nut nya na wala ng pintura. So na maintenance na yon. So ito wala pa. Tapos kakapain nyo sa ilalim, yun medyo madumi na, pwede nyo punasan. Yan. Pero kailangan natin silipin dito is yung bola. So yun yung ating maintenance. Tatanggalin natin, tapos pipicturan, lilinisin para makita nila na binuksan natin. So number 17 kasi yung
Kasi yung number dito is may yellow. Tigas na oh. Kasi yung number dito is 13. Yan. Kaya 13 yung dala ko dito para dito. So hindi naman natin to gagalawin, no? Daming walang screen. Kapal ng yellow. So ito 17. So bubuksan natin yan. Meron tayong dala dyan. Yan. Yan. Ay nako, nakakabakal. Ayun, nahulog. Yun, ayun oh, makapal pa yellow doon. Kalahati meron, kalahati wala. So yun yung ating maintenance job order natin. Yan. Yan, luwagan lang natin yan. Tapos sisilipin natin yung loob. Yan. So mga tropa, yan po ang itsura niyan kapag binuksan. Yan, lilinisin na lang natin yan kasi may rubber pa siya sa taas. So at is what it is pa siya yan oh. Ayan, rubber niya. Paano mo makikita? Ayun. Ibig sabihin kasi nito, gagalaw yan sa taas. Gagalaw niya, boom. Tapos yung baba niya, yung boom, may rubber pa. Diba? Yan ang sinasabi na chinecheck. Yan ang maintenance. Kasi minsan may random inspection yan ng mga authority. Can you open this ventilation? And then I will check. Ngayon, pag nakita niya na medyo marumi, pwedeng sasabihin na kulang lang sa maintenance. Pwede yun sasabihin kulang lang siya sa maintenance. Pero hindi siya may lalagay as deficiency. Bakit? May rubber siya. Tapos umiikot siya at umaangat siya. Yan, may idea na naman kayo. Yan po. Pero as much as possible, mini-maintenance yan. May schedule yan. Depende sa principal o sa ship owner o sa kumpanya kung anong buwan nila ipapa-maintenance to sa deck department, sa engine, sa deck kapag ka sa mga air vent nila sa mga balas, sa deck yun. Pag sa engine, ito sa atin. Kasi fuel to eh, 'di ba? Fuel sa diesel, saka lube oil, yung mga vent na yan, tayo magme-maintenance niyan. So, lilinisin muna natin 'yan. Yun mga tropa. Papakita ko sa inyo yung before and after natin. So, ito na yung after natin. Yan, ito hindi na ito matatanggal kasi pintura to eh. Pininturahan nila yung loob. So, pumatak-patak dito. Pero smooth na siya. As you can see, kung makikita nyo ayan pitik lang, umiikot na siya. Tapos pag inangat mo siya, boom, puting-puti na rin yan. Pati doon kita na. Ngayon, kung mapapansin nyo yung sa loob, hindi naabot ng kamay ko, ibang case naman yan. Bubuksan natin yan dito para malinis naman natin yung opposite side. Yun, puro mga napapa-English na ako. Pasensya na kayo. Sana maintindihan nyo. Pero yan talaga ang pinaka-purpose nyan. May rubber. Yun nga, may rubber sa taas. Papalo nga, ganun-ganun nga kasi. Yan. Bent yan eh. So, pag gaganyan siya, hindi siya masisira to. So, yan. Pag binuksan nila yan, may rubber pa. Proper inspection nila. Ito yung nataon na pinabuksan ng for example, nag-inspection ng ride ship. Info ko sa inyo regarding about sa ride ship. Ang ride ship po, ayun yung inatasan ng company na or charterer na mag-inspection. As usually company ang nag-hire ng ride ship para inspeksyonin yung barko niya, yung mga minamanage nila na barko, kung papasa pa sa mga charterer para makakuha tayo ng star. For example, 5 star, 4 star, 3 star, 2 star. Ito bago pa yung barko natin. So dapat hindi siya ma-off-hire. Dapat magkaroon siya ng 5 star para palagi tayong magandang biyahe at maganda ang mga kargada natin, malinis. Pag mga 5 star, malilinis ang kargada. Kapag medyo bumaba pa doon, 2 star, 1 star, 3 star, mga dirty cargo tayo. So yan, mapapansin nyo, malinis na. So ganyan lang po pag inutusan kayo, Peter tayo, o taga-deck tayo, bosun tayo, AB tayo, oiler or wiper,
Ganyan lang, bubuksan nyo lang kabilaan. Tapos i-check nyo yun nga dito. Kasi mayroon yan siya dito. Dito lalabas kasi yan eh. Hindi naman dito kasi sarado. Dito lalabas. So, itong screen na to, medyo malamig kasi ngayon. Nakita nyo naman, nag-yellow pa. So, pwede natin to balikan. Wala namang problema. 20 days pa yung biyahe. So, lahat yan, ikutin natin. Ito for info, ito screen lilinisin nyo. Hindi nyo na yung babaklasin. Dito kayo magbabaklas. Pag dito masisira yan. Yan o. Itong screen na to stainless. Dapat may spare kayo bago kayo magbaklas para hindi lalong masira. Dito kayo magbabaklas. Yan, number 17 lang naman bolte nut. So babalik na natin to. Kita nyo naman yung costume ko. Bigay ng TSM. TSM Dry. Principal natin. So salamat. Salamat sa winter jacket. Tsaka karpa. Tsaka coverall. Thank you po. Salamat. Yun. Ibalik ko muna to tapos sa ano na tayo, ligpit na tayo, doon na tayo sa starboard side naman tayo. Yan. Dito na yung ano natin, starboard side natin na ano, na ventilation ng fuel. Madumi din siya, as usual. Kulang din yan sa linis, pero may rubber siya, baba taas at umiikot pa din siya. Yan. So lilinisan lang natin, kulang lang sa linis. So, ayan starboard side. Ayan, makikita nyo naman pinagkaiba. Ayun ang port side. Ayan, dito. Ayan. Medyo tunaw na yung yellow dito ko sa starboard side kasi sa port side wala siyang hangin. Kaya naipon yung mga yellow dito. Ayan So, ito port side tayo. Ngayon, starboard side. So, dito na tayo. Natapos na yung trabaho natin doon. Dito na tayo. Marami pa tayo dito titirahin. Pero pag inabot tayo ng basyada sa kabila, hindi tayo pupunta doon. Sa basyada doon, sa dulo, bandang number 1 tank ng ng fuel natin. Ayun bumabasyada hanggang doon pa tayo. Ayan. May susunod pa tayo dito isa. Ayan to. Susunod natin. Nawala yung marka eh. Pero ito 5 to. 4. 4 to. 3 yung isa hanggang 1 hanggang 2-1. So yun yung ating trabaho ngayon. So malamig. Siyempre kailangan natin mag-ingat dahil malamig. Yan. Sharing natin yan sa inyo para may idea kayo. At samantalahin ko na rin yung pagkakataon mga tropa, mga kabakal, i-discuss ko sa inyo. Meron isa sa akin isa sa akin nagtanong or nag-message. Bali siya, masugid siyang manonood. Hindi ko napapangalanan tong tao na to kasi syempre para na rin sa maprotektahan din yung kanyang kredibilidad. Pero hindi to hindi to bad vibes. Good vibes po ito. Pero syempre baka mahiya rin siya kung babanggitin natin yung pangalan kasi 'di ba medyo sensitive tong situation para sa kanya kasi nag-uumpisa pa lang siya. So, bali nag-umpisa pa lang siya 2020. So, tayo ngayon? 2022 pa lang ng January, so almost 1 year. So, sa tingin ko, mga nakakadalawang sakay pa lang siya. Pangalawa pa lang ngayon. So, bali on board siya ngayon. Bali, supposed to be August ang uwi niya. Shoutout sa iyo, brother. Alam ko, pag napanood mo to, alam ko, manonotice mo na ikaw tong tinutukoy ko. Ito, hindi ko to babanggitin yung pangalan mo, syempre. Wala naman silang idea kung ano yung mga sitwasyon o estado ng karir mo ngayon dyan. Kuwento ko sa inyo yung mga experience niya. Sa atin kasi sa pagsakay ng barko kasi talaga kailangan, as much as possible, kailangan natin ng malakas na experience. Palagi ko sinasabi sa inyo yon. Kumuha kayo ng magandang experience sa land base. Kung gusto nyong magtrabaho sa Pilipinas, kumpanya or kung saan mga shipyard, baradero dyan, mas maganda po yun. Yun po ang aking may advice sa inyo. 100% po. Nakakasigurado po kayo na makakasakay kayo ng barko sa international. Basta magkaroon lang kayo ng malakas na experience sa inter-island na trabaho. Pwedeng sa inter-island sa barko, pwedeng sa shipyard. Napakalakas po yun. Paano ko nasabi? Manood kayo ng mga vlog at manood kayo sa FB ng mga live ng mga crewing. Hinahanap nila yan, yung mga may experience na Peter, kahit shipyard.
tatanggapin agad nila international. Kaya ako sinasabi yung kasi batak sa trabaho. So, eto na, papasok na yung tropa natin na kinukwento ko sa inyo. Nagkaroon siya ng medyo problema. Nag-message siya sa akin, humingi siya ng advice. Siyempre, okay naman yun. Hindi ko naman sinasabi sa inyo, kinukwento ito para dun sa i-down yung tao kasi hindi ko naman siya pinangalanan, pero para ma-aware na rin kayo na hindi rin sana mangyari sa inyo na kasi naaawa ako, diba? Naaawa ako na papagalitan ng chief engineer, papagalitan ng second engineer dahil hindi niya alam yung ipapatrabaho, diba? Boom! Dun pa lang, naranasan ko po yan. Nung wiper ako, naranasan ko po yan nung unang sakay ko. Kasi, bakit? Hindi naman natin kasi talaga sakop tong kalakaran dito sa barko. Itong makina na to, kung tutusin po, ito ay hindi naman talaga natin trabaho kung hindi trabaho ng engineer. Pero, may pero po, depende sa rank. Eh kasi Peter tayo, so mataas yung expectation sa atin ng mga engineer. Ha? Correct me if I'm wrong. Pag Peter tayo all around, halos lahat ng trabaho sa makina, halos, hindi ko sinabing lahat, magkaiba yon, yung lahat tsaka halos lahat ng trabaho sa makina ay alam natin dapat halos lahat, hindi naman lahat, di ba? Hindi ko naman sinabing lahat kasi mayroon tayong tinatawag na discuss ko na yun sa inyo dati sa mga vlog ko, mapapanood nyo. Meron tayong deck fitter, meron tayong GP, general purposes na fitter, meron tayong engine fitter, meron din tayong mga fitter assistant or fitter trainee, mga ganyan. So kapag sinakyan natin fitter lang, automatic yun, all around yun, mapa deck, mapa engine, bunot piston, linis ng exhaust, kung ano-ano, hawak natin yan or kailangan nating pag-aralan natin. Pero kung veterano na kayo, for example, sige, halimbawa ko na naman yung sarili ko, for example sa akin, alam ko kung ano isasabihin ko sa kanya, alam ko kung ano isasagot ko sa kanya, sa kanila, sa mga engineer na bakit patatrabaho mo sa akin yan, Peter, ikaw, engineer, ito ang linya ng trabaho ko, ito linya. Pero kayo, baguhan, beginner o second time, wala pa kayong lakas ng loob at hindi nyo pa alam yun kung paano nyo ikatwiran yung ganung bagay. Pinakalibrate kayo, trabaho ng third engineer, diba? Binasa kayo ng cylinder valve, exhaust, yung gun, spindle, yung kung ano-ano man ng mga pinapatrabaho sa inyo na pang main engine, hindi po natin trabaho yun. Trabaho ng segundo yun. Mga main engine na yan. Sa mga generator, third engineer, oiler, ganyan. Peter, assist po tayo dyan. Pwede tayong assist dyan. Pero, dapat matutunan po natin yan. Para hindi rin tayo, alam mo yun, sabihin na natin na hindi rin tayo zero knowledge. Yun magandang term yun. Hindi din naman tayo zero knowledge. Kailangan nating matutunan din yun. Unti-unti lang. Lathe machine. Nagtanong din siya sa akin. Nakikita niya doon sa mga video ko. Magaling daw ako sa lathe machine. Hindi po. Wala pong perfectong fitter o magaling sa lathe machine unless talagang machinist ka. Ay, hindi naman tayo machinist. Diba? Welder, fitter. Yun lang. Diba? Machinist, masasabi. Pero hindi talaga ako naging machinist. Natuto lang din ako. Isang linggo sa mga basic dyan, nag-aral ako dyan ng machinist sa Pilipinas, lathe machine. Tapos sa barko, in-enhance ko po yan, inaral ko, bumababa ako linggo. Tsaka kinakaibigan ko yung mga engineer, mga third engineer. Ganun lang naman kasi kapwa natin Pilipino yan eh. Huwag tayo magmakataas sa kanila, magpakumbaba tayo sa kanila. Napakarami kong kaibigan ng mga engineer, na mga nakasama ko, halos lahat. Meron din na mga, sabihin na natin na mga kupal, huwag natin pakisamahan kong kupal kasi backfighter yan. Diba? Mapa-electrician man yan, mapa-engineer man yan, mapa-bosun man yan, basta may kupal talaga yan, hindi natin niya maiiwasan. Mayroon talagang prutas na o kamatis na bulok na isasama sa mga matituno. Mayroon yan, hindi natin yan maiiwasan. Yan na yung realidad. At least nakakapagkwento ko sa inyo. Nagkakaroon kayo ng idea. Kaya salamat sa iyo bro at nag-message ka sa akin kasi Peter ka rin eh, di ba? Danas mo rin yung madadanasan mo rin yung naranasan ko na nalampasan ko na yan. Alam ko na i-handle yung mga ganyang sitwasyon. Kaya kahit magpaturo ka sa akin ng kung ano-ano mang sikreto na technique, fabrication, walang problema yan bro, di ba? Reply ako sa iyo. Kaya okay yun, para sa akin the best yun. Kaya maging aware din kayo dun sa ganong sitwasyon para hindi rin mangyari sa inyo. Huwag kayo maglakas ng loob na mag-apply agad ng fitter, as in fitter talaga, kung hindi nyo pa kabisado ang trabaho dahil mahirap po, di ba? Sabi ko sa inyo, pwede kayong mag-apply, high school graduate, Peter Island, ganyan.
maghasa kayo, maghasa, palakasin nyo. Bro Jello, shoutout sa'yo. Siyempre, di ba? Wala naman akong ibang mga nire-replyan kung hindi yung halos mga sa GC lang natin, tsaka yung mga bagong mapasok. Kaya sa'yo, bro, ano mo yan, i-portion mo yan, maghasa ka na experience, CPR, Baradero, kahit saan, basta kailangan mo yan. Kung gusto mo talaga direct Peter makasakay, kailangan mo magkaroon yan. Kasi sa trabaho, magagamit mo yan. Dito, yung mga ganito, huwag mo na pag-aralan to, basic na to. Yung importante, yung mga fabrication, pipe laying, mga diskarte na ganyan, yung mga bunot-bunot ng mga piston. So yun na nga, lumipat lang tayo ng ibang pwesto kasi medyo mahangin doon, medyo malamig. Ituloy natin yung ating kwento or experience na sinishare sa atin ng ating mga kaibigan, mga tropa natin dyan sa FB, sa Messenger, at saka mga nanonood ng ating mga video na makabuluhan na ina-upload, na appreciate nila at gusto nila gumawa pa tayo ng iba pang content. Yun nga, regarding dun sa concern ng isang tropa natin na humingi siya ng advice kung paano ang tamang pag-fabricate. Sabi ko sa kanya, sige, walang problema, i-share ko sa iyo yung link nung nag-fabricate ako ng tubo, baka makatulong yun. At sabi ko rin sa kanya, hiningan ko siya ng picturean niya lahat ng anggulo ng trabaho niya, at diskartehan natin pareho, magtulungan lang tayo. So sa mga nahihiya magtanong dyan sa mga kapwa sa GC, ako nagpapakumbaba po ako sa inyo, pwede nyo po akong lapitan. Kung alam ko yung trabaho, ay tuturuan ko kayo, bibigyan ko kayo ng diskarte at idea. Kung hindi ko alam, magtatanong tayo sa may alam. Ganun lang po yun. Hindi lahat ng bagay ay alam ko, hindi lahat ng bagay ay alam nyo, or hindi lahat ng bagay ay alam nila. Kahit mga engineer pa sila or mga official pa sila, o matatagal na silang nagbarko ng mga ratings, hindi nila lahat alam. Hindi ko rin lahat alam. Yun lang, sa madaling salita, lahat tayo ay still learning. So magtulungan lang tayo, mga tropa, mga kabakal. So yun na nga, nag-usap kami, chat kami kagabi yun. Ngayon gumawa nga tayo ng itong ating vlog na to ay dinededicate ko sa kanya to. Bro, tutulungan kita hanggang sa abot makakaya ko. Total, nandiyan ka na sa barko eh. So maraming salamat na rin yan. Maraming salamat na rin yan sa Panginoon at doon sa tumulong sa'yo, nag-backer sa'yo at nag-motivate sa'yo ng lakas ng loob para makasampa ka sa barko. Anyway, ko siya, pareho kami ng course niyan. Hindi kami talaga maringrad. So alam mo na yan kung ano yung tinutukoy ko, bro. So kaya kahit papano, lahat naman kayo, pagka nag-message sa akin, hindi nga lang kayo mabilis mag-type, or hindi nga lang kayo kasing sipag ko magkwento, alam lahat yan nang nakakalala sa akin. Kung magpabilisan kami ng type, hindi naman pabilisan yan, pero ibig sabihin makwento talaga ako. Kaya pag nagtanong sila isa lang, ang dami kong sagot, kasi may option eh. Eto, sagutin ko siya lang ng ganito. Pag hindi to applicable dun sa sagot na tanong mo sa akin, mayroon pa agad akong option number 2 na sagot. Ito baka pwede, pag hindi to po pwede, ganun. Tapos pag nag-reply siya ng konti lang, mahaba na naman reply ko. Ganun talaga ako eh, para kahit hindi lang tayo sa vlog, kumbaga hindi lang tayo sa vlog madaldal, hindi lang tayo sa barko nagbablog, pati rin siyempre siguro sa lupa, kung sakasakali magkita tayo. Bagay, subok ko na nabigay ko na sa inyo yung yung ating mga tawag dito, ating mga patotoo, o ating mga, sabi nga hindi lang tayo nagkukwento rito, napakarami na nating napasakay na assist, tsaka marami na rin tayo na meet. Hindi naman marami, siguro mga 3-4 na meet na nakasakay na nakita tayo personal. Sila na magsasabi kung sino po talaga ang inyong lingkod, kung sino si Mandrig Mang Marino sa personal, kung ano talaga ang aking yung damdamin para lang matulungan kayong lahat. Kahit hindi kayo welder, hindi kayo fitter, ordinary, seaman, OS, AB, basta gusto nyo magbarko, magseaman, or gusto nyo rin mag land base, marami rin tayong ma-advise dyan. At the same time, may experience din kasi tayo sa land base, kahit sa ibang bansa, basta land base, may experience tayo dyan. Kaya pwede nyo akong lapitan anytime, bro. Huwag kang mag-hesitate sa akin. At nagpapasalamat ako dahil gustong gusto ko yun, lalo na kapag katulog yung aking misis, wala akong makachat, wala akong makausap, tas
tapos may nag-message sa akin, re-reply ako, i-comment ko. Kasi ako, lagi ako naghahanap ng mga agency, ng mga layan. Hindi lang yun sa akin, para din yun sa inyo. Kumbaga, humihingi lang ako sa kanila ng informasyon para ma-share ko sa inyo. Kunwari ako nag-a-apply, kunwari ganito, ma'am, wala pa po akong experience sa international, inter-island lang, galing po ako shipyard, ganyan. At least pagka sinabi nila sa akin na, sir, ganito ang gawin mo, ganyan, kumuha ka ng ganyan, 3-4, sumakay ka ng ganyan, ay sir, kailangan namin ng may experience. At least alam ko kung saan ko kayo i-recommend at alam ko kung saan ko kayo ipapasa, kung alam ko saan kayo papupuntay. At the same time, nagpapasalamat ako sa lahat ng ka-member, mga kagrupo ko, katropa ko dyan sa group chat namin sa GC, sa Messenger. Eto, saludo ako sa inyo lahat at hands up ako, dalawang kamay, hindi pwede dalawa pala, kabilaan lang, pero dalawa yan kasi hawak ko yung isa. Salamat sa inyo lahat, hindi ko na kayo may isa-isa. Si bro Janrel Ubay, bro, maraming salamat sa iyo. Alam ko pag ikaw alam mo na, nakasampa na, successful na, automatic yan bro, ikaw ang maasahan ko talaga, number 1 yan. Siyempre, hindi lang yon, may number 2, number 3 din yan, siyempre lahat yan. Yung iba nga, shoutout sa iyo ha. Huwag niyong kalimutan din nga pala panoorin yung mga diskarte ni Peter. Diskarte ni Peter. Yon. Panoorin niyo yan. Diskarte ni Peter, si 4D Fords or Marcito Pordan. Yan, tropa natin yan. Yan, na-meet ko yan sa Kalaw. Magtanong kayo sa kanya kung sino ako sa personal dahil nagkita kami yan. 2 beses pa. Yan, inassist natin yan. Yan, nasa barko na yan. Pinagyayabang ko yan kasi totoo yan. Hindi niya man yung pwedeng i-deny. Alam niya yan. So, yun. Ano na ngayon, vlogger na rin ngayon, motivator na rin, nagsishare na rin ng mga knowledge niya, ng blessing para sa inyo. Yan ang patunay na sinasabi ko sa inyo, hindi lang to sa salita na puro daldal lang tayo, diba? Tinutulungan ko kayo dahil gusto kong umangat yung buhay ninyo at yung skills ninyo ay hindi masayang. Skills ninyo bilang welder, bilang fitter, bilang machinist, or graduate kayo ng marine, hindi kayo makasampa dahil wala kayong backer, o graduate kayo ng marine transportation, sinasayang nyo lang. Marami, may pamangkin din ako, both sides, pamangkin ng kumari ko, pamangkin ng misis ko, sa pamangkin ko, welder, gusto rin mag-abroad, gusto rin na mag-sea base, mag-land base, ina-assist natin yan. Basta kailangan galaw nila yung paa nila, pagganahin nila yung utak nila at diskarte nila. Tayo sumusuporta lang. Hindi naman lahat ng bagay, especially po wag lang talaga ngayon sa financial dahil wala pang budget tong ating channel Pag meron na, walang problema, pwede nyo lapitan, sige lang. Sa ngayon hindi pa, makikita nyo naman yan Palakihin nyo, tulungan nyo angat yung subscriber natin, yung mga views, panoorin nyo yung mga video natin, lahat yan tuloy-tuloy. Welder na seaman, saka mandirigmang marino, dire-diretso nyo lang yan, makikita nyo naman yan lahat. Kung ano ako dito, ganun din ako doon, kasi may kwento yan kaya nagkaroon ako ng 2 account dyan sa YouTube, kasi may kwento yan. So nakakwento ko na yun sa ibang vlog, mahaba yun, mahabang kwento, kaya hindi ko na kukwento nga. So yun, tutuloy lang natin trabaho natin dito. At yung kwento ko sa inyo, panoorin nyo yun, pag-isipan nyo yun. Kung yung kwento ko na yan applicable sa inyo, marami na yan. Mga 3-4 na senaryo na yan na nangyari, na pagsampa niya, first timer siya, ano siya, yung tawag dito, discriminate, yun, discriminate siya ng mga kasama niya kasi baguhan siya. Dahil sabi daw wala siyang alam bakit siya nakasampa o pinapagalitan. Huwag ganon, mga sir, pare tayong Pinoy, engineer kayo, di ba? May lisensya kayo, gamitin po ninyo yun. Iangat nyo yung tao, huwag nyo i-down. Ngayon, tayo naman bro, sa part natin, hindi ko kayo kinakampihan kung may kamalian kayo, mga tropa natin dyan. Kahit marine pa kayo or nautical pa kayo, kung mali kayo, hindi natin pwedeng i-tolerate yun. Sabi nga, kung skills kayo at may pagkukulang kayo, hindi natin tinotolerate yun. Hindi naman natin pwedeng pagalitan kahit sinong tao, di ba? At lalo na wala naman akong karapatan. Shoutout lahat dyan sa mga tropa natin ng mga engineer, na mga nakasama ko. Yan, wala akong masabi. Sa iba na hindi ko nakasama, katulad dito, di ba? Wala rin naman ako masabi. Okay, hindi naman makasama. Pero no talks na lang ako. Meron talagang mga hindi natin kanais-nais, kahit veterano na tayo, minsan tinatalo pa rin. Kabaguhan talaga, ginagawa nila yan. Pwede naman natin gampanan yung
pagiging official natin, kung may management level course sila, 'di ba? Mayroon yung baga ano sila sila yung subordinate, sila yung nakakataas sa departamento natin. Mapatik, mapainyo. Dapat sila yung nagmo-motivate sa tao. Ngayon, pagsabihan nila, ito, magandang senaryo, magandang advice. Ter, pagbibigyan ka namin. Sana naman sa susunod na sapa mo, pag uwi ka, pag-aralan mo yung mga ganitong bagay. Kasi ito, trabaho mo to, Ter. 'Di ba? Dito ka binabayaran sa ganitong trabaho, kaya kailangan pag-aralan mo to. Okay lang yan sa ngayon. Kasi, bago ka pa, or pangalawang sakay mo pa lang. Naiintindihan ka namin kasi Pilipino 'di ba? Ngayon, siguro kung talagang lihitin mong masama na ugali ng mga engineer o opisyal, yun talaga, hindi mo mapapakiusapan. Magpakumbaba lang tayo. Huwag lang tayo magdabog, magmaktol. Sir, pasensya ka na. Siguro ako may ugali din akong gano'n na palasagot. Kaya kung sa lahat ng mga nasagot ko, nanonood dito sa vlog ko, paumanin. Sorry po, pasensya na. Kasi, kumbaga, sinasabi ko lang naman yung katwiran ko na tama naman. Pag mali, mali talaga. Pero makatwiran talaga ako kasi minsan, paulit-ulit ng utos, alam ko na Sabihin mo sa isang beses, alam ko na yung job order ngayon. Kung mali ako, pagalitan mo ako, okay yun. Maliin ko yung trabaho na alam ko naman na tamang gawin. Kamukha nito, may nag-advise sa akin dito, buksan ko lang, linisin konti, malinis na malinis, tapos picturean ko yan. Ngayon, yung iba hindi ko nabuksan, parang dadayain ko lang sa pamamagitan ng picture yung paglinis ng ventilation. Mga advice yan, hindi po tayo ganun. Kaya pag nagtrabaho tayo quality, kung mabasyada dyan at sobrang lamig, dahan-dahanin natin. Kaya ako nagbablog para manotice kayo. Hindi siya para puro ka lang vlog-vlog, wala ka nang trabahong ginawa. No, mali po yun. Ang haba ng biyahe natin, pwede natin gawin yan. Bakit? Maubusan ba ng trabaho barko? Hindi. Pinapaliwanag ko sa inyo lahat ng sitwasyon. Ako magtatrabaho ko ng maayos at quality, basta bigyan nyo ako ng panahon, di ba? Kaya ako sinishare ko para may matutunan yung iba, di ba? Hindi sa para lang magyabang, hindi para lang magyabang, hindi po. Maraming mga seaman din ang nagbablog, nagsishare din ng knowledge, iba-iba lang ng content, iba-iba lang ng nilalaman ng video. May mga pampag-revive lang, mga comedy, may mga ganyan. May mga pang hugot-hugot. Tayo iba motivator tayo. Vlogger na motivator tayo. So, nag-a-advise tayo para yung iba may matutunan, yung iba makasampa rin. Huwag tayo maging madamot, di ba? Ang daming barko Ang daming hiring palagi Bakit natin pagdadamot yun? Hindi po. Ganito lang talaga. So, yun po. Tatapusin ko na. Nakakayaan na po sa inyo at medyo habang nagsasalita ako, bumubuo yung aking laway tapos pansin ko tumutulo sipon ko kasi malamig po talaga, nakita nyo naman. Tinitiis ko lang yung gloves ko kasi madudumihan yung ating camera. So, God bless you po sa inyo lahat Sana may napulot kayo na aral sa mga kwento ko, sa mga sharing ko. At sumuporta lang po tayo sa kapwa, wala pong bayad dyan. Manood kayo, mag-like kayo, mag-subscribe kayo, at mag-share kayo. Replyan ko kayo, mag-comment lang kayo dyan sa messenger ko, sa page ko, Mandirigmang Marino TV. Wala pang page yung welder na siman, pero gagawa tayo nyan. Suporta lang po tayo sa isa't isa. Ako sumusuporta ako sa lahat na nagbablog ng mga kabakal ko, mga tropa ko. Lahat yan, kahit si kabakal na nag-gym, kahit si Ken Hano ka, shoutout sa iyo bro. Kahit si Batang Hype, si Boss Wins, lahat yan, lahat yung mga yan. Yan, sila Buyungas, lahat yung pinapanood natin kasi Pinoy yan Yan yung silang panoorin nyo kung may internet kayo na libre. Hindi naman yan masama. Huwag nyo lang panoorin yung mga kalaswaan. Bihira na yun, di ba? Di ba yun? Huwag na natin yung i-discuss. So, yun lang. Salamat po, God bless you po sa inyong lahat. Naway safe ang voyage natin. At makasampa tayo ngayon. 2022 na. At ingat po tayo ngayon. Yung lumalaganap na bagong virus ngayon. At sana matapos na yan. Ayun po ang aking panalangin lagi. Ingatan nyo po ang sarili ninyo. Dahil kayo po, lalo na tayo mga lalaki, tayo magtataguyod sa pamilya natin, even sa mga magulang natin. Kaya ingat po, tayong lahat. Ang hangad ko po sa 2022 ay lahat tayo guminhawa kahit may pandemic. Diskartehan po natin kung paano yun. Sa malinis na paraan at sa legal. Yung hindi tayo makakargabyado ng tao. Bye-bye po, God bless you po.